Mabuhay Philippines. Good morning everyone. Good evening to other side of the world. Welcome back again to my channel, MG Vlogs. Okay guys, ako guys, ang kwento ko is about ba't na naman ako nandito sa lugar na to, kasi nga lagi po ako naglalakad dito. Yung po yung pinaka-exercise po ng aking katawan. Pero guys, hindi ko pinipwersa po yung paa ko pagpagod kasi nga po may karamdaman tayo. So, hindi natin kayang pwersahin yung ating katawan. Lalo na po yung muscle ko kasi mahina po siya. So, nakikita nyo naman din guys, no? Naghahabulan yung mga bangka. Opo. Siguro may isda po. Kaya naghahabulan sila. Ingay, no? Ayan, ang ganda po. Nakaka-relax po yung view dito. Gusto ko siya naglalakad siya dito kasi nga po nakakaginhawa ng pakiramdam. Sa totoo lang. So parang gusto kong pumunta doon. Tawirin yan. Kaso nakakatakot. Baka malaglag ako eh. O, magalit pa si Bipos. Ayan guys. Dito tayo sa kabila. Parang may ginagawa silang may project po dyan sa kabila. Gusto kong umakyat doon po sa dike. Dati dyan po ako naglalakad eh. Kaso ang nangyari po ngayon is sa sobra yata ng lakas ng alon, nasira po yan. Dati dyan po ako naglalakad sa ibabaw niyan. Oh, dyan po ako naglalakad. Yung ibabaw ng dike. Oo, since nung malakas po yung last na bagyo, nasira yata po siya. Ayan, yung mga kasama ko po na naglalakad. Ako solo fight lang po ako. May mga tumatakbo din. Ayan. So, palabas lang po yung araw. Kaya ang agap ko po ngayon. Actually, dapat 5 o'clock ako pupunta dito. Kaso, inaantok pa ako. Kasi may ganap yesterday. Ayun. Alam nyo na, yung apo ko po is parid na yesterday. Hindi po ako makaalis. So, ang ganda ng ano, mapula-pula po yung ano, langit. Andyan. Diyan po yung banda ng Bagyo. Diyan. Diyan po. So, try ko nga umakyat dito. Ay, ayaw ko. Parang takot akong akyatin yan. Oh my God, baka malaglag po ako dyan. Mabalian ako. Yung pako pa naman. Sakit. Ay, tanggalin ko nga po yung chinelas ko. I-try ko lang po ha. Kung kaya ko po akyatin. Napasok na po yung tubig eh. Simula na basa po yung... So guys, oh. Tingnan nyo, akyatin ni Tita Bebang yung ano, dike. Oh my God! Ayun. Ay, sa wakas, naakyat tubig. So guys, ayan po yung tubig. Oh. So anyway, dito may dike. Ayan. May mga nangingisda po. Yung inihila po yan ah. Ayun. Pero nakikita nyo po yung parang tower doon. Doon po ako galing. Yung may mga maraming ilaw. So, ayan. Diba ang ganda? Tahimik po ng dagat ngayon. Kaya po siguro naghahabulan yung mga bangka. So baka maisda. Good morning po. Ayan guys. Si nanay lagi ko po siya nakikita dito naglalakad. Parang kami lang. May tumatakbo doon sa kabila. Ayan o. Oh. May tumatakbo, may nagbabay. Para sa akin, ang gandang pumunta po dito ng parang 5 o'clock. Kasi, mas maganda po yung 5 o'clock. Ay, hindi pa siya, medyo madilim pa siya. Tapos, papalabas pa lang yung liwanag. Kaso hindi natin kaya yung guys. Kasi ako po yung simula, yung kamot ko pang epekto nun, hindi po ako lalong pinapatulong. Opo. So ngayon, dala ko po yung dalawa kong gamot kasi
Balang iinumin kong araw na to is 5 pong gamot. So, dinala ko na po yung 2 gamot. Pagka siguro kakain po ako doon ng lugaw or iinom po ng gatas, tas iinumin ko na po yung 2. Pas pag uwi po ng bahay, after ng breakfast, iinumin ko naman po yung 2 piraso. Tapos sa tanghalian yung isa na lang. Opo. Ayun, may mga ano doon. Bababa ako doon, guys. Bali, bababa ako dyan. Tapos subukan ko maglalakad po doon sa gilid mismo ng dagat, yung sa malapit po sa tubig. Opo. Guys, kwento ko lang sa inyo. Ito po yung tinik na to. Ito po yung kahoy na tumatinik. Once na natusok ka nito, delikado to eh. Nakamatay. Oo. Kaya kailangan pag natusok ka niyan, mag-antay, titanong ka na kaagad, tapos ano yung ano, kasi delikado po yan. Mag-antibiotic ka na kaagad. Punta ka po sa doktor, kasi delikado po yan. Yung ano na po yan. Kasi guys, kung malakas po yung alon, ay malalaki yung tubig, lalo na pag may bagyo, pumapasok po yung buhangin doon. Doon pumapasok po yung buhangin. Kaya siguro nandyan yung bako bang tawag dyan. Hindi ko alam po kung anong tawag dyan eh. Bako yata yung nagkaano ng lupa. So ito try ko pong pupunta po doon sa gilid ng dagat. Good morning, Tay. Ayun. Si Tatay ay naipapike. O ayan tayo guys. O nasa buhangin na tayo ngayon. Ang ganda ng dagat, di ba? Dito po yan sa aming Lingayen Beach. Sa malapit po sa aming Kapitolyo. Opo. Ayan. Anyway, nagpunta ko dito. Nga pala akong dalang pera. So, kay ate na lang bukas ang bayad ng gatas or Milo para makainom ng gamot. Ay, ang tahimik po ng dagat. Ayan o. Ang liliit po ng alon. Ang gandang baligo ngayon. Oo, Saturday pa naman sana ngayon. No? Pagdala mo yung, kung dala ko sana yung mga apo ko, kung pinapunta ko sila dito. Kasi nandito ako kay Big Boss. Baka bukas po uwi po ako doon sa bahay namin. Makikita po yung bahay ko. So, promote muna po kasi mahirap po tayo guys ha. Alam niyo po, single mother po ako. Siguro 23 years na po yung anak kong bunso eh. 23 years lang po. 23 years na po separated pala. Pero nagkaroon pa ako ng boyfriend currently. I'm in relation po ngayon. Opo. Hindi naman sila ate. Oh, lovers po sila. Uy, nakakaingit po. Ay, hindi naman. Bawal pong mainggit. Hindi po maganda po sa katawan ng tao. Ang inggit, bawal. Pangit po yung inggitera. Hindi po maganda na attitude po yung inggitera. O jealousy pa sa English. Kasi nakakamatay po yun. Pero ako hindi. Ako ganun. I'm very nagpapasalamat po ako pag makita ko po yung tao, lalo na pag medyo mahirap na kagaya ko at umangat. Ay, thank you Lord, kasi umayos-ayos na po yung buhay niya. Hindi po ako hindi po ako tawag ng plastikada. Wala sa katawan ko pinunggit. Opo. Ayun yung bundok na yun, doon po yung bagyo. Ay, si tatay mabilis maglakad. Siya po yung kasama ko doon, pababa po ako sa dike. Tignan nga natin kung may huli sila. Ay, ang dami natang huli si tatay. Patingin lang po tayo Ayan dami din silang huli. Meron ng pampenta at sa mga ulam.
Walang dalang pera tayo eh. Next time na lang po. Ang tahimik ng dagat, no? Ay, ang sarap ng pakiramdam. My God. Gustong gusto ko po talagang magpupunta sa ganitong lugar. Po kasi alam nyo, nakaka-relax po. Saka pag nasa bahay kasi ako minsan natutulala ako. Lalo po nung una po yung hindi po ako makatayo. Nung una ko po naramdaman po yung sakit po, hindi po ako makatayo noon. Hindi kahit ubarin po yung panty ko, pag ihi ako hindi ko po kaya. Ngayon po pag wala akong gamot, sigurado po yun. Basta hirap po hubarin yung damit ko, ganun. Eh, namatay na po yung nanay ko na natagahubad ng damit ko. O mag-iisang taon na namimiss ko yung nanay ko kasi ano, BFF ko yung lahat ng problema ko. O kung nasa isip ko, parang alam niya lahat. So namimiss ko yung nanay ko. Pag may iniisip ako, may problema ako, napupunta po ako dun sa cemetery, yung kinakausap ko siya. Akala niya lang, ayun yung kanilas ni Lola. Ang ganda sa ating. Mamaya babalik na ako dun. Guys, ako masaya po ako sa buhay ko. Contented na po ako. Ang hiling ko na lang po, ikagraduate po ako doon sa mabawasan po yung gamot na iniinom po doon. Anyway, siguro bukas another, by Saturday, by Monday. Bali, pupunta na naman po ako sa hospital. Magpapa-blood test na naman. Blood test. Pero kung mayroon po naman po doon sa lab na private naman, apitan na lang po ako para hindi na ako pupunta sa city. Tapos Wednesday, babalik sa specialista. Another, bayad na naman po yun. Kasi ewan ko po, ilang beses po akong pumila doon sa public hospital, hindi ko nakikita po yung specialista po doon ng autoimmune disease ng mga doktor. So, kaya napilitan po ako sa private clinic, sa private. Alam nyo, nahanap ko po yung doktor ko through Facebook. Parang talagang nung inaatake na naman ako nitong last year po, madalas inaatake ako, hirap na akong maglakad, pati yung talagang umiyak ako, kailangan kong gumalaw. Kasi pag hindi po ako magagamot, natatakot po ako kasi daw itong sakit ko na to nakaka-paralyze. Yun naman po yung pinaliwanag sa akin ng doktor. Nakaka-paralyze siya. Dalala. Yun lang ang lola nyo, hindi na siya nakakabuhat ng mabigat na hindi gaya. Kasi ako po yung napakalakas ng katawan ko. Siguro po, nagkaganito po. Siguro baka inabuso po. Kasi yung gawain po ng lalaki, ako po yung ginagawa kasi syempre wala ka pong asawa, ikaw po ang gagawa po yung gawain ng lalaki. Lalo na po yung pagsisibak ng kahoy. Ako po yung nagsisibak ng kahoy. O kapag Sabado naman, syempre may dalawa po akong anak, tinutulungan po nila ako. Nagtutulungan po kami syempre. Sa mga bagsak. Kasi may gas po ako, pero more on nagagamit po ako ng kahoy. Kasi syempre mahal po ang gas. Tapos maliit lang po yung sahod ko. Minimum lang tayo sa ang lilit lang po ng sahod. Sa ngayon, pag nag-high po, ay yung aso, ay natakot ako sa aso. Ay, dugo. Saya ko. Hi guys, ang ganda ng araw. Sarap ng pakiramdam. Tapos ang sariwa-sirawa ng hangin.